Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Wag niyo kakalimutan ha. Wag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At pa-follow tayo sa ating Facebook page. Tambayan ng mga Cocheros. Also, meron din tayong second channel, yung Coach Jared Highlights, mga kababayan. At sundan nyo na rin yun para makapanood nyo yung mga future interviews natin, yung podcast, nandoon lahat natin gagawin, mga kababayan. Yun, paki-like itong video na to at paki-share po sa inyo po mga social media accounts, lalo na sa mga DDS community, mga kababayan. Galitin natin sila. Galitin natin silang malala, mga kababayan. Okay, parte ng paggagalit natin sa kanila, ito mga kababayan. Sigurado ako na ngayong araw na ito ng linggo, uulan na naman ng fake news galing sa mga DDEBs, mga kababayan. Bakit? Kasi kagabi, pumutok ho ang balita na ito. Pumutok ho ang balita na ito. Ayan, oo. Rustan's heir Paulo Tantoco died from cocaine overdose, sabi po ng LA coroner. Grabe, alam na natin ang fake news nito, mga kababayan. Alam na natin yung fake news nito. Ang fake news nito, sigurado tayo, mga kababayan, ay isisisi na naman ito kay Lisa Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Sigurado yan. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, nung unang pong pumutok itong ganap na ito, nung Marso, ikinalat po kasi ng mga DDS ang balita na ito. Oo. Ayan, sabi, ayan please spread the news. Lisa Araneta Marcos is being held by Beverly Hills Police Department or BHPD or LAPD, Los Angeles Police Department, due to the suspicious death of Juan Paulo Tantoco, January 6, yung date ng kanyang birth and death. Ang sabi nila, there's an illegal drug abuse involving the injection of crack cocaine that possibly ended him. Ito nilagay nila yung case number. Ayan. Okay. Anong sinabi ng chismis? Ito yung chismis eh. Ayan papakita ko sa inyo. According to my US-based bubwit, sabi, pero hindi yun niya si Maharlo ka lang ho yan. Si Maharlo ka lang ho yan, mga babayan. Basta kapag fake news tungkol sa mga Marcoses at galing itong Amerika, kay Maharlo ka lang yan, mga babayan. Kay Maharlo ka lang yan. Sabi, the passing away is not by accidental drug overdose. Sabi, hindi raw ito aksidente. Ay, yan ang nga bang sinasabi natin. Pero ito daw ay murder committed by his friends who forcibly injected him with crack cocaine when he refused to jam with them in their snorting session. Yan. Yun ang sinasabi nila ng mga DDS. Oo. At ang kanilang sinisisi dyan ay si FL. Si FL daw ang tumigi kay Tantoco. Yan yung fake news nila dyan. Lalong-lalo na mga kababayan, yung sinasabi nila na si FL daw ay nakadetain or nakakulong, nakapiit. Yun ang sinasabi nila, mga kababayan. Pero, alam mo natin itong fake news. Bakit? Mamaya paliwanag ko sa inyo kung bakit. Pero itong fake news na ito ay ikinalat by none other than the Vice President herself. Oo. Ikinalat ho niya ito. Ito ang kanyang sinabi. Noong May 5, 2025, panahon ng eleksyon,
Sa isang kampanya, sinabi ni Sara Duterte, noong nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report, ay nandoon ang pangalan ni F.L. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung isang tao ay na-overdose at namatay dahil sa suspected drug overdose sa hotel room. At ang daming nakikitang white powdery substance na sinasabi doon sa police report na suspected cocaine, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Ayan, mga kababayan. So ganito ho. Hinabi-habi ho nila ang kwento. Apparently, ngayon, nabisto na ang meron palang imbento ng fake news na to, na si F.L. Lisa daw ang tumegi kay Tantoco, ay si Sara Zimmerman Duterte. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit fake news? May nakita pala silang police report. At knowing ang mga DDEBs, knowing ang mga katulad ni Sara Duterte, mga kababayan, kahit anong makita nilang ebidensya, di ba? Kahit ano na lang na makita nilang ebidensya, yun ay gagawin nilang, I'm sure, sa ugali nila, ipipicturean nila yun at ikakalat sa social media. Oo. Sure ako dyan. Very predictable po ang mga DDS. Magaling po silang gumawa ng intriga, mahilig po silang gumawa ng chismis, mahilig po silang gumawa ng kwento-kwento. Okay. So, simpleng-simple lang naman ho yan. Kung totoo ho na may police report, bakit hindi nila pinakita? Bakit laway lang ang puhunan, Sara Duterte? Nasaan ang police report? Siya mismo ang nagsabi eh. Kung makikita nyo doon sa police report, ibig sabihin, may nakita siyang police report. May nakita siyang police report. Nasaan yung police report? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero kasi nga, mga babayan, ito nga ay kwentong barbero. Oo. Kwentong kutsero. Oo, di ba mga kutseros? Ayun na nga. Kwentong barbero kasi to. Kwentong barbero. So, nabisto ngayon, mga kababayan, na si Sara Duterte pala ang punot dulo ng chismis na si F.L. Lisa Marcos ang tumegi kay Paulo Tantoco. Huli ka, balbon. Bakit? Kasi kailan nandoon si F.L. Lisa? Siya po ay nandoon simula March 5 hanggang March 10. Actually, March 9 pa nga, pabalik na siya ng Pilipinas. Bakit? Kasi 24 hours ang biyahe. 24 hours ang biyahe. At March 11, mga kababayan, ayan March 11, 2025, ay naipagpulong na siya, si F.L. Lisa, sa Girl Scouts of the Philippines. Alam niyo, nakakatawa dito, ang sinasabi ng mga DDFs dito, peke raw tong picture. Kaya nga ang sinabi ng palasyo, mga kababayan, magsisinungaling ba yung mga miyembro ng Girl Scouts of the Philippines? Magsisinungaling ba sila para lang protektahan si F.L. Lisa? Nakasama nila dyan sa picture na yan. Ganun kalala ang conspiracy theories, mga kababayan, itong mga DDFs na to. Hindi natin alam saan nila pinagpupulot yung mga churis nila, mga churis guys. Oo. Sabi ng Malacanang, mga kababayan, tungkol dun sa ang kanilang sagot dito sa sinabi ni Sara Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news, sabi ng ni press officer Yusek Claire Castro.
Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba nating paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Siyempre hindi na. Oo. Basta pag Duterte, fake news agad yan. Yan agad. Wala nang no ifs or buts. Fake news agad. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10. So, ibig sabihin mga kababayan, kung March 10 siya dumating ng Pilipinas, March 9 pa lang, nakalipad na si FL. Kailan pumanaw si Tantoco? March 8. March 8. God rest his soul. Pasensya na po, pinag-uusapan natin, no? Kung makarating man sa pamilya to ni Tantoco, pasensya na po na pinag-uusapan natin dahil ginamit po kasi sa fake news eh. It's not their fault. Kawawa naman yung pamilya. Pero ginamit sa fake news ng mga DDS. Oo. March 9, palipad na siya ng Pilipinas. So, paano mangyayari na nakadetain sa BHPD or sa LAPD si FL Lisa? Kung March 9, lumipad na siya ng papuntang Pilipinas. Common sense, boy. Nakadetain eh. Di ibig sabihin, hindi siya makakalis. At least for 48 hours, hindi siya makakalis kung nakadetain siya. Diba? March 8 and March 9, hindi siya makakaalis. Kaso nyo, mga kababayan, March 10, nandito na sa Pilipinas si FL Lisa. At March 11 ay naikipag-usap na dito sa Girl Scout of the Philippines. Di durog na naman ang fake news. Yan. Ngayon mga kababayan, dahil pumutok ngayon itong issue, hindi naman to issue, pumutok ngayon itong balita na ito na nagkukumpirma sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, ang totoong dahilan nito ay dahil nga sa cocaine overdose. Sigurado tayo mga kababayan, bubuhayin na naman nila ang chismis na ito. Ang chismis na ginawa ni Sara Duterte. For sure yan mga kababayan. For sure. Abangan ho natin in the next following days ang mga chismis na gagawin nila. In fact mga kababayan, meron pang ang bagong chismis na ikinakalat yung mga DDS bubulagers. Ito yung sinabi ni Mark Lopez. Si Mark Lopez yan. Mark Lopez yan. With the latest development of the Tantoco death issue, the question now is this. Dahil daw nabisto na or nalaman na dahil sa cocaine overdose ang naging dahilan sa pagpanaw ni Paulo Tantoco, meron daw ngayon tanong. Sineset up daw ba ang first couple para dito, sineset up daw ba sa meeting na darating? Kasi may meeting po ang presidente kay Donald Trump this week or in the next coming days. Sineset up daw ba ang first couple para arestuhin ng Amerika? Sabi ni Mark Lopez yan, Is the first couple being set up in that forthcoming US meetup with POTUS? POTUS is President of the United States, sa mga hindi po nakakalam. Nang intriga na naman kayo. Pag itong si PBBM at si FL Lisa hindi inaresto, kuryente na naman itong mga to. Kuryente na naman itong mga to. Hindi sila aarestuhin mga babayan. I know that for a fact. Pero mamaya ko sasabihin kung bakit. This week mga kababayan or in the next coming days, pupunta kasi si PBBM sa Amerika para kausapin si Donald Trump tungkol sa tariffs. Kasi tumaas from 17% naging 20%. So kakausapin ngayon ni PBBM itong si Donald Trump tungkol dun sa tariffs, sa mga taripa. Alam niyo mga kababayan, I hope and I pray na isama ni PBBM si FL Lisa sa biyahe na to.
Alam niyo kung bakit? Para mapatahimik na once and for all ang mga DDEBs fake news peddlers. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo, mga kababayan, kung totoo na si FL Lisa ay na-detain sa Beverly Hills Police Department or sa LA Police Department, paglapag ng eroplano niya, aarestuhin na agad si FL Lisa. For sure dyan. For sure. Sure na sure yan kung merong warrant of arrest laban sa kanya. Arestuhin agad siya. Paglapag na eroplano. Sure ball yan. Kaso nyo, ang tanong, sinabi ni Sara Duterte, may police report daw. Nasaan yung police report? Wala. May makapagsasabi ba na merong warrant of arrest? Wala rin. Alam nyo, hindi ho mag-i-issue ng warrant of arrest. Alam nyo kung bakit? Dahil lang sinabi po ng LA County Medical Examiner. Ito po yung lumabas na resulta ng medical examination or autopsy sa labi ni Juan Paulo Tantoco. Alam nyo kung anong sinabi? Was it murder? Homicide? No. It's an accident. Accidental death. Yun po ang manner of passing away. It's an accident. Baka he took one too many. Unfortunately, it is really cocaine effects according to the medical report. At ang underlying condition ay meron siyang sakit sa puso, exacerbated by the use of cocaine, which led to his eventual demise. God rest his soul. So, mga babayan, sana, wag na ho natin pang bigyan ng mali siya ang pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco. Wag na ho natin lagyan ng mali siya. Tapos na. Nangyari na. He made the wrong choice. Unfortunately, it cost him his life. Gulong ng buhay, mga kababayan. At sana po, mga kababayan, tigilan na ng mga DDEBs ang kakagamit ng fake news. Oo. Magsawa na kayo sa fake news. Huwag nyo nang gamitin ang mga current events or huwag nyo nang gamitin ang pagsisinungaling para ilusot ang inyong mga sarili. Although alam naman natin na magpapatuloy sa fake news nila, di ba? Hindi naman sila titigil eh. Pero sana tayo na lang ho ng mga nakikinig ay mas maging mas maging conscientious pa. Oo, alamin talaga natin ang mga ganap sa mga kwento. Wag ho tayong basta-basta maniniwala, lalong-lalo na pag galing ho sa mga Duterte kasi nga for sure if it's from Duterte, it must be fake news. Wala hong cover-up na naganap sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Ang kanya pong pag-aresto ay legal. Ito po ay hindi pangingidnap. Ito po ay may warrant of arrest na alam din ni Rodrigo Duterte according to his family. Alam ni Rodrigo Duterte na meron ng warrant of arrest laban sa kanya. At kahit paano pa paikutin ito ni Amy Lacson, ni Sara Duterte at ng lahat ng mga DDS and their ilk, hindi ho maitatanggi ang katotohanan na si Rodrigo Duterte ay inaresto dahil sa kanyang involvement sa extrajudicial killings. Legal ho ang pag-aresto. Legal. And anyone who says otherwise is either a fool or in denial. That's it. That's it.
So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At wag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa Coach Jarrett Live YouTube channel, sa Coach Jarrett Highlights YouTube channel. At pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros, and I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. God bless you and see you in our next video. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?